Kapag may tananim, may May anihin. anihin. Yan nga ang sabi ng mga eksperto. Lalo pat pagsabayan mo ng sipag, tiyaga, at magandang diskarte sa pagsasaka, tiyak tayo ay kikita. Ikaw ba ay mahilig sa dragon fruit? Halina kayo at ating usapan ng itong uri na farming. Mapagpala araw sa ating mga kaibigang magsasaka. Maswerte tayo ngayon na bigyan tayo ng opportunity na mabisita itong REV Dragon Fruit Farm na pagmamayari ni Ma'am Bina Soyom, Sir Rodel Basilan, at saka sino pang isa na may-ari? Annabelle. At saka si Ma'am Annabelle Soyom. So tingnan natin mga kasaka na baka hitik na hitik ang kanyang harvest dito. So praise God na kahit maraming pagsubok na dumating sa rearing farm, na-maintain pa rin nila ang magandang anihan dito. Siyempre, ang main goal ni na ma'am ay maka-provide ng quality na uri ng produkto sa dragon fruit. Ngayong araw, papasok kami sa REV Dragon Fruit Farm dito sa Pandanan, Patnongon, Antique. Ating alamin ang different step and procedure sa pag-manage ng itong uri ng halaman. Kaya tara na mga kaibigan at tayo na magkwentuhan tungkol sa farming. Para sa iyo ma'am, ano ba ang kalagahan ng farming dito sa ating bansa? Siyempre, kalahagahan ng farming dito is usually kumukuha tayong pagkain natin, yung basic needs. Pagkain. So, importante talaga yung farming. Pag walang mga farmers, paano natin masusupply yung needs ng mga Pilipino. So, nag-engage kami sa farming, sa dragon fruit, kasi nag-inspire kami nung kasama ni Rodel sa before na may doon siya sa Zamboanga. So doon kami nag na okay, bakit natin hindi subukan dito, kasi dito sa Antique may naman hilly part na na mga kaming part na lupa. So yun, sinubukan namin, nag-put up kami nitong dragon fruit farm. And then, ito kasi is kind of a high value crop siya. So, pag, yung lifespan niya is like more than 10 years, for 20 years, pag okay lang siya. So, yung although na hindi ka makakabawi agad na puhunan mo, but gradually, makakabawi ka naman. Yung kalaban lang natin is yung klema, yung mga pestes sa tanim. May risk man kahit saan siguro, there's like risk, right? In any business may risk. So yun lang talaga, kailangan lang namin pag-aralan yung mga risk, paano i-overcome yung risk ng dragon fruit. So yun, so far ngayon sa Antique marami na rin interesado na magtanim ng dragon fruit. So far marami na akong alam may dragon fruit farm din sila, and then we are hoping na later on yung local market na lang, yung Antique na lang ang magsusupply dito din sa Antique ng dragon fruit, para yung market is hindi naman siya struggle sa mga local farmers dito. Ngayon po ay harvest time. So before yung summer, parang naapektuhan kami ng drought. Kasi ito yung na siya, parang nagka-fungus, nagyelo na yung kanyang mga sanga. So, akala namin magsa-start kami ulit. But praise God, ngayon, nung start na ng rainy season, nagkakaano na siya, naka-recover, nag-green na agad. So, although na late yung niya ulit, yung namunga. But ngayon, so far, ito pa lang yung medyo marami kaming i-harvest. So, pasalamat kami sa Panginoon na biniless niya ulit ng farm. Tapos yung mga katulad namin na naka-experience po ng drought, at saka yung yung dragon fruit nila, wag lang po tayong mawala ng hope, and then prayers po para po makaka-recover at ingatan po ng Panginoon yung ating mga tanim. Katulad po sa amin na yung hope po rin po nandyan. At saka yung aalaga. Sige, hindi po kami nag-give up, hindi po kami sumuko. So patuloy po namin inaalagaan lang, nalagyan ng fertilizer, yung organic. So yan, ngayon mag-harvest kami.
ng siguro mga medyo marami-rami rin sa ngayong araw na to. So, ito may mga malalaki katulad nito. Siguro mga 1 kilo. Almost kasi yung mga may good size, may medium size at yung mga maliliit. So, maraming salamat po kay sa Bisaya nga mangunguma kay Sir Raymond for featuring this farm of namin na dais lang namin i-share na tayong mga magsasaka, wag po tayong mawala ng pag-asa at sa makaka-recover din po tayo sa kung ano man yung mga nararanasan natin katulad ngayon, El Nino at saka La Nina. So, ayun lang po, kapit lang po tayo at saka prayers lang po. Salamat.